Sabi po sa John chapter 2 verse 13 to 22, Hudyo, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, at kalapati, at ang mga namamalitang salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda. Malupit ba si Jesus? Hinagupit siya, no? Diba? Pati na ang mga baka at tupa, isinabog niya ang salapi ng mga namamalitang pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sinabi ni Jesus. Sige po, saglit po tayong yumuko at manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa iyong kabutihan at biyaya. Sa oras na ito, hinihiling namin na buksan mo ang aming isip at puso upang maunawaan ang iyong salita. Alisin mo ang pride, relihiyon, na minana namin sa mga ninuno na walang buhay at anumang bagay na humahadlang upang makita namin ang tunay na kalagayan namin sa harap mo. Panginoong Hesus, turuan mo kami na hindi lang maging panlabas na Kristiyano, kundi maging tunay na tahanan ng iyong presensya. Hayaan mo ang mensaheng ito ay gumising sa natutulog at magpalakas sa nangihina at magbalik loob sa lumalayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yan, dito po sa ating binasa, kung pagtutunan po natin ng pansin, ito po yung panahon na nagwala ang ating Panginoong Jesus. Maraming nagsasabi ang Diyos ay pag-ibig, pero tatandaan niyo pong mabuti, galit ang Diyos sa kasalanan. Alam niyo po ba, nalalapit na po ang buwan ng Hunyo at malapit na namang ipagdiwang ang kabaklaan at ang katumbuyan. Tama, mali? At marami na namang proud sa kanilang kabaklaan at katumbuyan dahil ito po yung tinatawag na Pride Month. Pero gusto po nating balikan sa panahon ng Biblia sa Genesis. Alam niyo po bang walang nakakatuwa sa bakla at tumboy? Na kapag may nakikita kang bakla at tumboy, dapat ang layunin mo ay mailapit sa Diyos at talikuran niya ang pagiging homosexuality. At sa panahon ng Biblia, in the book of Genesis, ang Sodom at Gomorrah, nag-utos ang Panginoon ng anghel para i-check ang lugar na iyon. At nung nakita na puro kasamaan na ang ginagawa, na ang babae ang gusto'y kapwa babae, na ang lalaki gusto'y kapwa lalaki, nagdalawang isip pa ba na wasakin ang Sodom at Gomorrah? Nagdalawang isip pa ba ang Diyos na wasakin yon? O hindi? Hindi po siya nagdalawang isip. Dahil saan? Sa kabaklaan at katumbuyan. Hindi po pwede na sabihin na ito ay naramdaman ko na I born this way. Yan po yung sinasabi ng mga bakla at tumboy. I born this way. Naramdaman ko ito, walang makakapigil sapagkat ito na siguro ang kalooban ng Diyos. Tama po, mali? Hindi po pwedeng maging kalooban ng Diyos ang pagiging bakla at tumboy. Galit na galit ang Diyos. Saan? Sa bakla at tumboy kung magpapatuloy ka sa ganyang klase ng pamumuhay. Pero ang bakla at tumboy, mahal ang Diyos, pero kung magpapatuloy ka sa paggawa ng masama, imposibleng mahalin po yun ng Diyos. Amen po ba? Maging si Eva at Adan,
Ilang beses nagkasala? Ilang beses po nagkasala? Isang beses. Pero yung isang beses na nagkasala sa Ebatadan, pinalayas po ba agad? Pinalayas agad. Sa Garden of Eden, wala nang pangalawang usap. Wala na. Nung nalaman nung nakaharap na nila ang Diyos na sila ay gumawa ng bagay na hindi naman pinagagawa ng Diyos, automatic pinalayas po agad sila saan? Sa Garden of Eden. Balikan po naman natin ngayon yung pinag-aaralan natin nung ang Panginoong Hesus ay nagwala na. Sapagkat nung nagkasala po tayo, gumawa po ang tao ng templo. Di ba, pinag-aralan na po natin ito na mayroong kurtina na naghahati. Na nung namatay si Jesus, automatic na biak yung kurtina na naghahati sa Holy of Holies. Ano pong ibig sabihin na yun? Sapagkat kailangang mag-alay ng hayop para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At dun lamang nagdodwell, dun lamang kumikilos ang presensya ng Diyos, dun sa lugar na kung saan nag-aalay ng kabayaran, nag-aalay ng hayop para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero dahil dito po sa John chapter 2, verse 13 to 22, dahil hindi pa po patay si Jesus dito, hindi pa po siya namamatay, hindi pa siya napapako, kaya po normal na may mga taong nagdadala ng hayop. Ito po yung senaryo para po maunawaan po ninyo. Dahil malalayo po ang lugar ng mga tao, pagpunta po dun sa, kung ito po yung templo, may lamesa po dito, dito na po ngayon, ginawa na pong palengke ang tapat ng templo, ng simbahan. Ginawa ng palengke. Ngayon po, ang nangyari, yung mga tao, yung mga Hudyo, ito po kasi ang problema nung panahon ng ating Panginoong Hesus. May tinatawag na mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo, lahat po yan ay mga Hudyo. Ito po yung religious group. Pero hindi lahat ng mga Hudyo, ito po yung race, kumbaga parang Pilipino. Di ba? Ang mga Hudyo, halimbawa Pilipino, hindi lahat ng mga Katoliko ay, karamihan ng Katoliko ay mga Pilipino, pero hindi lahat ng Pilipino ay mga Katoliko. Sa Biblia naman, hindi lahat ng mga Pariseyo na nasa religious group parang Catholic ay mga karamihan ay mga Hudyo, pero hindi lahat ng Hudyo ay mga Pariseyo. Ngayon, ito po ang problema. Dahil malalayo yung lugar ng pinanggagalingan ng mga Pariseyo, kapag po sinabing Pariseyo, mga Pharisees, ito po yung mga sumusunod sa batas ni Moises. At literal po talagang silang sumusunod. Kahit ang Panginoong Hesus ay nagpagaling, pero dahil araw ng linggo, matutuwa ba ang Pariseyo na may gumaling sa araw ng linggo? Oo, hindi. Taas ang kamay na oo, matutuwa. Taas ang kamay na hindi matutuwa. Hindi po sila matutuwa. Wala silang pakialam sa himala ng Diyos, pero kung ito ay hindi nakasulat sa batas ni Moises, magagalit ang mga Pariseyo. Wala po yung pinagkaiba sa panahon po natin ngayon. Tama, mali? Napakagaganda ng mga simbahan, complete attendance, nagbibigay ng ikapo, at maagap laging sumisimba, hindi nagpapaputol lang buhok. Sabi daw sa Biblia, huwag magpaputol. May kilala po ba kayong ganon? Kahit kutuhin na, hindi talaga nagpapaputol lang buhok. Ay yun daw ang nakasulat eh. Hindi nga nagpapaputol lang buhok, pero tingnan mo naman yung klase ng buhay na meron siya. Palamura, laging galit, hindi mapagpatawad. Nasaan ang Diyos doon? Tama, mali? Hello po. Sinunod mo nga yung nakasulat sa Biblia, di wala kang pinagkaiba sa Pariseyo. Wala kang pinagkaiba sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ginawa, kaya po siya inagalit dahil itong mga Hudyo na hindi naman itong mga Hudyo na Pariseyo, habang bumibili po sila ng kalapati na i-offer po doon sa templo. Pero alam niyo po ang ginagawa? Pagdating po doon, hindi literal na ino-offer yung mga binibili nila. Ilalabas uli at ibebenta uli. Malulugod po ang Diyos, hindi? Hindi.
Kaya nung nakita ni Jesus na ginagawang negosyo, palengke yung labas ng bahay ng kanyang ama, kumuha siya ng lubid at pinaghagupit. O sabihin mo ang Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, pero kapag may nakikita siyang mali sa buhay mo, kung pwede lang siyang bumaba sa kanan ng trono ng Diyos Ama, hahagupitin ka niya. Tama, mali. Sapagkat nung nakita niya, hinagupit niya at yung lamesa ay kanya pang tataob. Sa galit po talaga niya. At alam niyo po ang sabi ng ating Panginoong Hesus, gibain ang templong yan at sa loob ng 3 araw ay muli pong itong itatayo. Eh di nagalit naman ng mga Pariseyo sapagkat ilang taong binuo yung templo? 46 years. Ganun po katagal. Kaya po ang gusto ng ating Panginoong Hesus, gibain po ang mga templo kahit sa panahon po ngayon, karamihan ng tao, sapagkat dahil pinag-aralan natin last week, na sa Diyos lang tayo tatakbo, pero karamihan ng tao, tatakbo lang sa Diyos kung saan may nakikitang maraming mga attendees. Ay, maraming dumadalo dito Dito na rin ako. Hello. Naku, aircon dito Ay, naku, ang laki ng simbahan. 500 taon na itong relihiyon na ito. Dito na rin ako. Pero gusto ko pong ulitin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Gibain ang templong yan at itatayo ko lang sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, walang kwenta lahat ng templong meron sa panahon ngayon kung ikaw naman po mismo hindi ka namumuhay sa kabanalan. Amen po ba? Palakpakan mo po natin. Sapagkat sabi po dito sa pinag-aaralan po natin, pakinggan niyo pong mabuti Sabi po dito, sa panahon ngayon, maraming tao ang abala saan po? Sa pagpapaganda ng mga simbahan. Pero napapabayaan naman ang kalagayan ng kanyang puso. Ikaw na po ang sagrado o ano paman po. Halimbawa, okay lang naman po na kayo po ay dumadalo na po sa akin at dumadalo pa rin po kayo sa kanya-kanya po ninyong mga simbahan. Wala po yung problema. Hindi po ako seloso at hindi ko na po kailangang alamin, ikaw ba ina-attend pa po sa... Hindi po ako ganun. Ang pinakamahalaga, tanungin niyo po ang sarili po ninyo, saan po ba kayo mas natututo at saan po ba kayo mas napapalapit? Hello po. Tama po ba? Imagine nyo po, ito pong ate ko po, galing pa po yan ng ibang bansa, napakatalino. Nung ipinaliwanag ko po sa kanyang Biblia, ate, sumama ka ng 1 beses sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo ang gawain, tunay na gawain ng Panginoon at mag-decide ka kung sasama ka sa akin o hindi. Sa biyaya po ng Panginoon, 1 beses lang sumama sa akin. At ito na po, kasama ko na po siya. Palakpakan naman po natin si Lord. Amen po ba? Kasi kung magtatanong ka, parang si Soriano, itanong mo kay Soriano, magtanong ka na rin sa akin at sasagutin kita. Pero hindi kita mumurahin, hindi kagaya ni Nanaga. Mumura, tarantado, gago. Hindi po ako gano'n, di ba? Sasagutin kita ayon sa Biblia, pero hindi kita murahin. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Palapakan na natin sa Lord. Isa sa pinakamahalaga na maintindihan po natin, sabi po sa 1 Corinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Ang tunay na simbahan ay ikaw. Ito pong templo ng Diyos. Yan po ang pinakamahalaga. Marami po kasi ang nakafocus sa laki ng mga simbahan, dami ng miyembro, follower sa Facebook, pero isa lang po ang tanong. Kahit pa po yan ay mga naglalaki ang simbahan, mga 500 taon na ang relihiyon na meron sila, ang tanong, kumusta naman ang templo ng Diyos? Ito po ba ay winawasak mo sa pamamagitan ng bisyo mo? Inaalagaan mo po ba ito? Nag-e-exercise ka ba? Kailangan po ninyo itong alagaan sapagkat ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Sapagkat the moment na tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, ano natin?
The moment na tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, tatandaan niyo pong mabuti, ang Banal na Espiritu, siya po yung mananahan saan? Sa bahay ng Diyos. Ito po yung templo po niya. Kaya ano po ang sabi sa Biblia? 2 o 3 lamang ang nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Ibig sabihin, wala palang pakailam si Jesus, wala palang pakailam ang Diyos sa dami ng mga dumadalo. Kaya nung nakita niya ang mga tao na abala sa pagsunod sa kautusan, ang Diyos ay titingin pa rin sa ating puso. Napakahalaga po na maunawaan po natin na pwedeng araw-araw tayong pumupunta sa simbahan, pero ang puso naman talaga natin ay malayo sa Diyos. Ang sasabihin pa nung mga nakikita ko sa Facebook ay, salamat sa Diyos, nakatupad ako. Hello. Bilisan tagay. Ang mahalaga, nakatupad. Hello. Madami akong kilalang ganon. Ang mahalaga, nakatupad naman. Tama, mali? Eh di ba labas lang? Walang pinagkaiba dun sa mga Pariseo na nag-aalay ng hayop pero ginawa namang negosyo. Pero sinunod naman nila ang batas ni Moises. Tama po ba? Kaya anong sabi ni Jesus? Dahil galit po siya, gibain ang templong ito. Wala pong pinagkaiba sa atin, napunta-punta tayo ng templo, simba tayo ng simba, pero bakit palamura ka pa rin? Bakit naninira ka pa rin ng tao, ng ibang tao? Aktibo po tayo sa simbahan, mahusay magsalita. Pero mayroon palang lihim na alipin sa kasalanan. Hindi po porket nasa loob po tayo ng simbahan ay buhay na agad ang relasyon sa Diyos. Kaya nga po ipinaliliwanag ko, sino po ba ang title po ng ating pag-aaralan? Ang title po ng ating pag-aaralan, ang tunay na templo. Sapagkat kung nakabase po tayo sa laki ng templo, laki ng simbahan, nako, magkakaroon po tayo ng problema. Masaya po ba kayo kahit ganito lang po tayo? Amen, di ba? Masaya po ako po, masaya po ako. Pag po nakita niyo po sa Facebook, kahit po nasa ilalim ng puno lang kami, okay lang po yun. Masaya po kami. Bakit? Ang Panginoong Hesus hindi nahihiya kahit nangangaral sa tabi ng dagat. Ay samantalang iba talagang dapat ay diba? Pero syempre, kung tayo po ay naghahanda, kapag papunta tayo sa birthday yan, sa kasalan, nag-aayos ang sarili, kahit po tayo ganito lamang ang ating pinag-aanuhan, kailangan ay magsipilyo ka naman lang, maghilamos ka man lang, di ba? Syempre, haharap tayo sa Diyos na buhay. Kailangan excited pa rin po tayo haharap sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Kaya po sabi po dito, isa sa pinakamahalaga, ang tunay na templo, dapat po ito ay malinis ang buhay kahit po walang nakakakita. Sabi po sa Biblia, sabi sa Gawa chapter 7 verse 48, ang kataas-taasan ay hindi naninirahan sa mga templong gawa ng kamay. Yan, hindi po siya kaya kahit gaano po kagaganda. Kaya po meron pong naglalagay sa social media po Proud Catholic, Proud INC, Proud Victory, Proud JAA, lahat ng pangalan ng kanilang simbahan, proud sila. Pero walang nagsabi na proud follower of Jesus Christ. Hindi na si Jesus ang nataas, kundi ang kanilang mga simbahan. Kaya sa galit ni Jesus, gibain at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Pero dahil nabuhay ng ating Panginoong Jesus, kahit nasa banyo ka, kahit nasa kwarto ka, pwede ka nang magpuri sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord, di ba? At mapalad po kayo, dinala na po natin dito, pwede na po tayo magkaroon ng ganito fellowship. Malay niyo po, payamanin po tayo ni Lord, magkaroon tayo ng sarili, pero hindi po ito yung panghihingi sa tao. Hindi yung talagang grabe na ang panghihingi, meron na ditong box na ganito, box na ganyan, box na ganyan. Tayo po, ilang beses lang tayong may offering, iisang beses. Pero hindi po ito sapilitan, huy, magkano kaya? Halimbawa, hindi nagbigay ng tithes. Ay,
Mari, magkano ba ang kinikita mo? Ay kapatid, magkano kinikita mo? 10,000? Ay 10% yan ay sa Diyos. Kailangan ay kunin yung 10%. Dito po, hindi po tayo mamumersa kung ano po yung galing lang po sa puso ninyo. Si Lord na po yung magpo-provide kung ano po yung pangangailangan ng gawain ito. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Hindi na po natin kailangan pahirapan pa sapagkat tinapos na po ng ating Panginoon. Karamihan po ng tao ay mas pinahahalagahan pa ang mga gusali sapagkat alam niyo po yung pinanggalingan ko pong simbahan. Born again din po sila. Pero alam niyo po ba na ang sabi po doon sa previous ko pong nga simbahan na kapag daw napagawa na yung pinaka-main church, pinakamalaking simbahan sa Batangas, yung aking pong pinanggalingan, ay tutulong na para sa pagpapagawa ng mga simbahan sa mga buong Pilipinas. Aba, ay nung nagawa na yung simbahan po namin sa Batangas, aba, ang in-announce naman sa amin, kakabitan daw ng ginto yung harapan. Naku, ako kinikilabutan na ako. Alam niyo po, hindi na po nagtagal. Umalis na po ako doon sa pinanggalingan kong simbahan. Tayo po, wala man po tayong sarili po nating gusali, pero nakakapagbahagi po tayo para makatulong sa mga balo at nagpapakain po tayo makatulong sa mahihirap. Palakpakan lang po natin sila. Amen po ba? Mas okay po ba yon? Wala man po tayong sariling templo, pero nagiging kabahagi po tayo para sa pinakamalapit sa puso ng Diyos, ito po yung mahihirap at saka mga balo. Mas okay pa po ba yun? Pero kung ang mga simbahang malalaki ay magbabago ang kaisipan, may magugutom pa po ba? Wala na. Alam niyo po ba, milyon-milyon ang nakukolekta na pera ng mga simbahan, pero literal na ginawang negosyo ng mga simbahan. Masakit man pong pakinggan. Kaya nung nakita ni Jesus na naninegosyo ang simbahan ng kanyang ama, bahay ng kanyang ama, kaya po nung siya'y namatay, hindi na po yun bahay ng kanyang ama. Kaya napunit na yung barrier, yung kortinang napakakapal, kasing kapal ng palad, mula taas hanggang sa baba. Kaya po wala na pong kwenta yung mga simbahang ipinagtatatayo sa panahon ngayon. Kaya po tayo kahit nasa ilalim ng puno, mga bahay-bahay, i-like po ninyo yung ating Facebook page, yung YouTube. Makikita po ninyo yung gawain po ng Panginoon sa Market View. Dahil palipat-lipat po kami, wala ka pa kaming place na kagaya po nitong nagpapagamit. Sa biyaya po ng Panginoon, pagpalain si Tita na nagpapagamit po dito. Ay maliit lamang po yun, pero mababakas nyo po ang ngiti sa kanilang mga labi na kahit kami pawisang-pawisan na nagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan na po natin si Lord. Sapagkat naunawaan po nila na ang pinakamahalaga po pala ay sa kahit nasaan po tayo, malaya po tayo nakapagpuri sa Panginoon. Marami pong tao, ang mas pinapahalagahan pa ang offering, dami po ng mga attendance, competition ng mga churches, paramihan at pagandahan ng mga kasimbahan, pero hindi po pinapahalagahan ang kaligtasan ng mga tao. Dito po, mas pinahalagahan po natin, ilang beses ko po na pinapaalala na kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Marami po ang tao na nagtatayo ng mga magagandang gusali, pero hindi naman taimtim na nananalangin. Walang prayer life. Hindi po pwedeng every Monday lang tayo nagpe-pray. Ano yun? Hindi po pwedeng every Monday lang tayo nagpe-pray. At ang dapat bawat isa po sa atin ay lumalakad sa kabanalan. Yung tipong gusto mo nang gumawa ng masama, Lord, banal ka, kaya dapat po akong magpaka-banal. Amen po ba? Yung tipong gusto mo nang murahin pabalik, hindi mo siya magawa. Sapagkat hindi po tayo nakatingin sa dami ng miyembro o laki ng simbahan. Dapat tayo po ay taimtim na nananalangin at lumalakad sa kabanalan. At isa po sa pinakamahalaga, kailangan po natin magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Pwedeng makintab at malaki ang mga simbahan ng mga nakikita po natin, pero ito po yung totoo. Kinakalawang ang spiritual na buhay. Di mo ba kapag nagwe-weights, lumalaki ang katawan? Tapos kapag napasobrang kain, lumalaki rin ang katawan. Paano naman yung spiritual? Kung tatanungin ko po kayo, kumusta naman po ang spiritual nyo pamumuhay? Ay baka malnourished.
Tama, mali? Naku, tama daw eh. Di ba? Kailangan po nang mapakain siya ng salita ng Diyos. Di ba? Ako po parang hindi ako mapakali kapag wala akong mababasa ng salita ng Diyos sa isang araw. Parang pakiramdam po hindi ako makahinga. Totoo po. Sino po nakakaramdam ng na gano'n? Yung totoo. Di ba? Ako para akong nahihirapang huminga, parang hindi kompletong aking buhay kapag hindi nananalangin at hindi nakakapagbasa ng kanyang salita. Para bang ang buhay ko walang kwenta kapag hindi ko naramdaman ang presensya ng Panginoon. Pero kung ikaw yung tipong taong parang, ay, wala lang, di ba? Kain, di ba? Tuloy lang ang buhay, may problema. Pero gusto ko pong ipaalala po sa inyo na dapat ano po, maunawaan po ninyo na yung templo po natin, yung buhay po natin ay binili ng mahal na halaga ng ating Panginoon. Ano pong naging kabayaran yan? Buhay po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sapagkat ang sinabi ng Biblia, dahil po ang ating Panginoong Jesus ay nakaupo na sa kanan ng trono ng Diyos Ama, na kapag po tayo ay nanalangin, there's a helper na mabilis po na magdudwell po sa atin o kikilos po sa ating buhay, walang iba, yun po ay ang ating banal na spirito. At hindi po pwedeng biru-biruin ang banal na spirito, hindi ka po pwedeng magsinungaling sa kanya, sapagkat meron sa Biblia, no nagsinungaling, automatic na buhal at namatay. Tinatanong po siya ng maayos, nagsinungaling, automatic, nagsinungaling sa banal na spirito, ay automatic po siyang namatay. Wala nang pangalawang buhay, talagang wala nang pangalawang pagkakataon, namatay na po siya agad. Kaya po ano pong nangyayari? Ang tunay na templo ay may buhay ni Kristo. Sabi po sa Colossus chapter 1 verse 27, si Kristo ay nasa sa inyo. Tingnan nyo nga po yung kalapit ninyo kung nandyan nga si Kristo. Kung, di ba? Nandyan nga ba? Amen, di ba? Palakpakan po natin sila, di ba? Alam niyo po sabi sa 2 Corinto chapter 4 verse 7, ngunit, malapit na po ako matapos, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad ng palayok. Pakinggan niyo pong mabuti ha. Ang palayok po ba mabilis mabasag? Oo naman po, pero sa pakinggan niyo pong mabuti ha, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad ng mga palayok na gawa sa putik. Walang kwenta sa paningin natin, di ba? Palayok na galing sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay nasa Diyos at hindi sa amin. Ibig sabihin, ang Diyos pala ay naghahanap ng empty vessel na papasukan ng kanyang kapangyarihan. Nasisidlan. Kahit po yun ay palayok na gawa sa putik, pero may kakaibang kapangyarihan kang pwedeng magawa na kapag may sakit, pwede mong ipanalangin at gagaling ang may sakit. Amen po ba? Ganun po yun. Hindi po, pansin niyo po nung mga sanggol pa po yung mga apo po ninyo, yung mga anak po ninyo. Di ba pinipispis mo yung kamay? Ay, magaling na yan. Lord, pagalingin niyo po yung anak ko, papispis-pispis ka, tama mali. Hindi mo ba alam na yung bawat salita mo makapangyarihan yun? Nagugulat ka, magaling na nga yung bata. Because there's a built-in power na meron po saan? Sa'yo. Pero bakit nung tayo'y tumatanda na lumalaki, bakit nawala na yung built-in power na yun? Dapat po, automatic po, na kung ano man ang problema ng pamilya, manalangin ka, sapagkat sabi po ng Biblia sa 1 John 4:4, ang espiritong nasa sa atin ay higit na mas makapangyarihan kaysa espiritong nandito sa mundong ito. Kaya kapag may problema po kayo sa inyong pamilya, simple lamang po yung gagawin po ninyo. Lord, kung meron mang pumipigil o espiritu sa likod ng matinding problema na meron po sa aming pamilya, pinapalayas ko at pinuputol ko at inaalisan ko ng kapangyarihan anumang spirito na nagpapahirap sa aking mga anak, sa aking pamilya. Ganong klaseng panalangin. Kaya niyo po ba yon? Amen po ba? Wala sa edad yan. Kahit bata, kahit matanda, kailangan po ninyong gawin yung sinasabi ng Biblia na ang sabi po niya, higit pa ang magagawa mo
kaysa sa nagawa ko dito sa lupa sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Palakpakan po natin sa Lord. Malapit na po akong matapos. Kaya po tatandaan po natin, ang tunay na Kristiyano, hindi lang po dapat tumanggap sa ating Panginoong Hesus, dapat nananatili po ang presensya ng Diyos sa iyo. Kapag templo ka ng Diyos, dapat may pagbabago na. Kung ikaw si Maria, kung ikaw kung ikaw ay si Kelvin, na dating mainitin ang ulo, dapat hindi na nababakas ang pangalang Kelvin. Anong pangalan mo, tita? Sally. Kung nakikita nyo pa ang ugaling Sally, ay hindi namumuhay si Kristo kay Tita Sally. Dapat nakikita na po sa kanya yung yung karakter ng ating Panginoong Jesus. Yung minsan naranasan ko, yung isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa iba. Ibabayad ko na lang ng kuryente, isesend ko pa ang GCash dahil kailangan niya. Totoo po yun. Hanggang sa maputulan na lang ako, magkaroon lamang akong maipadala lamang sa taong nangangailangan. Pero kung ako Kelvin, kuripot po ako, madamot po ako. Pero dahil may pag-ibig na ng Diyos, Espiritu na ng Diyos ang nasa akin, ay kahit po ako'y lokohin ng maraming beses, okay lang, patatawarin pa rin kita. Pero kailangan na natin maghiwalay ng landas. Hindi naman pwedeng habang buhay mo akong lokohin. Amen po ba? Hindi naman ako baliw para araw-araw mo akong lokohin. Patatawarin kita, pero tatandaan mo na hindi mo na pwedeng gawin mo uli yun sa akin. Di ba? We can forgive. Pero yung tinatawag na reconciliation, na magbabalik ulit tayo na parang normal, hindi po pwede. Parang sa mag-asawa. Halimbawa, may asawa po ako. Binubugbog ko yung asawa ko araw-araw, di po ba? Pero ayaw ng Diyos, di ba? Sabi nung kinakasal, hanggang till death do us part. Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi na pwedeng hiwalayin. Tama po ba? Pero kung kupuin ng bubugbog, karapat-dapat ba akong iwanan? Tama. Meron pa bang diskusyon po doon? Wala na. Tama? Pero, siguraduhin mo munang bago ka makipagrelasyon po muna sa iba, kailangan malinis na muna ang iyong pangalan. Kailangan, meron po akong kilala, dahil mahal nilang isa't isa, gusto nilang magpagamit sa Diyos para walang maipula sa kanila, dumalangin sila sa Panginoon. Dahil yung babaeng bago niyang kinakasama, ay yung lalaki bago niyang kinakasama, ay may asawa din pero hiwalay na, dinagsama na yung parehas hiwalay. Pakinggan niyo po ako mabuti Ay dahil gusto nila lang magsama at para makapagpakasal sa sila. Pero dahil buhay pang kanila parehas na asawa, makakapagpakasal po ba sila? Hindi. Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Biblia, ang kaparaanan ko ay hindi mo kaparaanan. Alam niyo po ba ang ginawa ng Diyos dahil sa taimtim nilang pananalangin? Huwag niyo po itong gagawin hindi basta sinabi, Lord, samahan niyo po yung aming relasyon. Nais po naming maglingkod sa iyo na walang maipupulang ibang tao. Alam niyo po ba ang ginawa ng Diyos? Wala pang isang taon, parehas namatay ang kanilang asawa. Totoo. Nagkasakit at hindi na nagpaalaga at literal na namatay na yung kanilang asawa. Pero hindi naman sila nanalangin na, Lord, patayin niyo na ako yung asawa namin. Pero natandaan niyo po, God moved in a mysterious way. Kakaiba pong kumilos ang Diyos basta totoo ang puso mo sa iyong pananalangin. Palakpakan naman natin si Lord, di ba? Kesa naman magsama kayo ng asawa mo na hindi kayo kasal. Paano yung huli nyo na palang tulog na yon at kukunin ka na ng Diyos ay didiretso ka na ng impyerno? Tama, mali? Ay nagsasama kayo ng hindi kasal. Kaya idalangin mo sa Panginoon na maghimala ka na dumating ang araw na makasal talaga kayo. Meron po akong kinausap. Sabi ko sa kanya, namatay na si Ate Menali, di ba? Sabi ko dun sa tunay niyang asawa, Kuya, ay pakasalan mo na kahit ako na ang gumastos. Mapakasalan mo lamang si tita.
Kahit isa lang witness. Diyan na, kahit ako nang magbahala magbayad sa munisipyo. Ay ayaw talaga eh. Di ba? Kahit pala talagang anong advice mo sa taong lublob na talaga sa kasalanan, mas gusto ang kasalanan, wala na po tayong magagawa. Isipin mo, ako na yung gagastos para lang sila ay makasal. Pero talagang may mga tao talagang mas gusto po ang manatili sa kasalanan. Di ba? Pero ako po yung maasa na kung may mga kilala po kayong ganon, may panahon pa para magbago. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Sapagkat tatandaan niyo pong mabuti, napakahalaga na mayroong pagbabago po sa isang tao. May pagmamahal, may bunga, nakikita po sa atin yung pagbabago, at humihingi po tayo ng tawad sa mga kasalanan. May mga tao po kasi talagang sanay ng gumawa ng kasalanan at hindi na nagbabago. Ayaw talaga nila. Ayaw po talaga nila. Ako po, pag nakagawa ng kasalanan, nung ako po ay hindi pa born again, mayroon po nagturo sa akin, kapag daw ako'y nakagawa ng masama, maliit man o malaki, gumawa daw ako ng 10 mabuti. May nakinig na po ba kayong gano'n? Kapag daw ako'y nakagawa ng masama, maliit man o malaki, gumawa daw ako ng 10 mabuti. Sabi ko, bakit naman ako gagawa ng 10 mabuti? Para daw yung karma na darating sa akin, hindi ko mararamdaman. Aray ko, di ba? Pero tatandaan po ninyo, maliit o malaki, ito po ay kasalanan pa rin sa mata ng Diyos. Yan po talaga ay ating pagbabayaran. Kaya kailangan po nating humingi ng kapatawaran. Ito man ay malaki o maliit. Ito na po, dito na po ako magtatapos. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sapagkat darating ang panahon na ang paghuhukom ay magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Darating ang panahon na yayanigin ng Diyos ang mga peke. Mga peke. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung peke yan. Wari ko'y tunay naman, ano? Wari ko'y tunay naman. Aray ko. Pero tatandaan nyo pong mabuti, pakinggan nyo po ako mabuti ha, hindi lahat ng tinatawag ay tunay na Kristiyano. Darating ang panahon, matitira ang tunay. Kaya tandaan niyo po yung mga katabi po ninyo, nasa na kaya yung mga dati nating katabi? Di ba? Pangalawa, mabubunyag na kung sino ang peke. Kung bagay nakikiupo lang talaga dyan, hindi naman talaga tunay na nakikinig ng salita ng Diyos. Habang nakupo na ko, ano ba naman yan? Kakainip naman, di ba? Hindi pa matapos, di ba? At kakain na, gutom na ako, di ba? Di ba? Pangatlo, susubukin ang pundasyon kung totoong si Kristo talaga ang batong sandigan. Kumbaga kung si Kristo talaga yung pundasyon po nila. Hindi sapat na kilala natin si Lord. Dapat po ay ipinamumuhay po natin si Lord araw-araw. Kaya po ngayon pong gabi pong ito, tanungin po natin yung ating sarili, naninirahan ba talaga si Jesus sa buhay ko? Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Let us bow our head and close our eyes. Lagay po natin yung kanang kamay natin sa kaliwang dibdib. Pumikit po tayo at sundan niyo po yung aking panalangin. Panginoong Jesus, patawarin mo kami sa mga panahon na mas naging mahalaga sa amin ang relihiyon kaysa sa relasyon sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan mas pinapaganda namin ang panlabas pero pinababayaan ang aming puso. Linisin mo kami, baguhin mo kami, gawin mo kaming tunay na templo, hindi lang tagapakinig ng salita, kundi tagasunod mo sa araw-araw. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, pag-ibig, at tunay na pagsisisi. At sa lahat ng ginagawa naming pagpapagal para sa iyo, ikaw lamang ang maitataas at hindi ang pangalan ng simbahan o pangalan ng tao. Sa pangalan ni Jesus, Amen.